What's up, guys? Jay Olos here, founder of One CFO. We are a CFO services platform and CFO tech platform. So ngayon, di-discuss ko lang yung para sa ating mga entrepreneurs. Pag-usapan natin yung taxes. Lalo na yung mga tax assessment. Maraming nagsasabi na ayaw nila magbayad ng tax. Eh, syempre nga naman, palabas na pera yan eh. Eh, kita mo na sana yun. Kaso, di ba? Biglang all of a sudden, kailangan bayaran yung gobyerno. No? Tanong ko lang, no? Sa atin, kasama na ako doon. Bilang negosyante rin ako. Tama ba yun? Tama ba yung ganong mentality? Guys, my answer to that is no. Bakit? Kasi, alam nyo, yung taxes na yan, bago pa tayo ipinanganak, nandyan na yung mga yan. Sabi nga, dalawa lang ang permanente sa mundong ito. Debt and taxes. So, wala tayong kawala. No, we just need to embrace it. We just need to absorb it in such a way na hindi bang absorb. Kailangan mong i-manage. So I think that's the proper word for that. You need to manage. So paano ngayon yan? Okay, ito yung problema, no? So real talk lang tayo, no? Dito sa One CFO, we're all about real talk. First real talk that I would want to, for every single one of you to understand. The more you delay the payment of taxes, the more you become susceptible to shocks in terms of your cash flow. Why? Before, you're not paying any output VAT. You're always trying to under-declare your sales. Real talk tayo, lalo yung mga SME dyan. Ngayon, the BIR being the BIR, they're always having this quota of collections. Dati nga, malalaking kumpanya lang eh. Pero ngayon, nagugulat ako kahit mga 2-year-old na company, all of a sudden, they're now asking to open the books. Ini-inspect na nila. Ganon sila kakailangan ng makakolekta. And they're empowered by the Constitution, by the law, to enforce collection. And all of their basis naman is valid and it's backed by an existing legislation, an existing law. For example, we have yung VAT, we have the withholding tax. Lahat yan nasa tax law natin. No? Ngayon, babalik ako sa'yo as an entrepreneur. When you start your business, konti lang benta mo, minsan hindi ka pa nagbabayad ng taxes. Kasi iniisip mo, hindi, maliit pa lang naman ako. Under-declare ko lang, hindi lang ako mag-issue ng resibo. Sa umpisa, okay yan. Pero alam mo, pag lumalaki ka na, imposibleng hindi ka mapunta dun sa radar eh. Bakit? Kasi, alimbawa, may bumili sa'yo. Sabihin natin, business ka, B2B, o business to business. So, yung kliyente mo, yung customer mo, na isa ring negosyo, syempre kailangan niyang i-claim yung binili niya sa'yo as an deductible expense sa P&L niya. So, alam mo naman hindi niya i-record as expense yun. Kahit hindi ka nag-issue ng resibo, i-report niya yun. Pag ni-report niya ngayon yun na. Makita ngayon ng BIR, no? Hindi nagmamatch. Si customer A mo nag-declare na meron daw siyang binili 100 pesos na ganitong item sa'yo. Pero hindi ko makita naman yung sale na yon sa libro mo, sa declaration mo ng VAT mo, sa SLSP mo. Wala na. Huling-huli ka doon. So ngayon, ang nangyayari, nung gagawin mo, okay, o-offeran ka ngayon ni BIR. Gusto mo, linisin na natin to. Ganyan. Settlement na lang. Yun eh, dyan tayo magaling. Yung mga SMEs dyan magaling sa settlement. Okay, yung mga accountants na katulad ko, yung mga CPAs din dyan, laging sinasabi sa mga kliyente, madalas, mahina yung depensa natin, settle na lang tayo. We can definitely help our clients defend before the BIR. Pero kung wala tayong documentation na ipinangahawakan, wala eh. So kaya maraming nagsasabi, alam mo, laging dehado yung mga SMEs kasi defenseless. So, settle na lang ng settle. Okay. So, paano kayo hindi ngayon magsisettle? Madali lang po. It's all boils down to documentation. Meron kang binenta, dapat may resibo, or sa service invoice, no? Kaya meron kang binili, dapat meron ding documentation yon. Yung talagang BIR accredited na document para maklaim mo siya as valid deductible expense. At kung sale man, kailangan declare mo yan. Kung subject ka sa VAT, kailangan bayaran mo yung corresponding VAT niyan. No? Ngayon, kapag dapat sana may input VAT ka kasi kawawa ka naman kung puro output VAT ang wala ka masyadong pang-input VAT, no? So, kailangan kumuha ka rin ng mga resibo, mga requirement yun. I know it's a hassle, pero hindi.
kailangan talaga nating i-comply yung batas. Yun lang yung sa akin. I-comply yung batas para may depensa tayo later on. Ma-audit man tayo ng BIR, hindi tayo mag-end up na magkompromiso lagi, mag-settle lagi, mag-under the table lagi. Real talk na tayo dito, no? Kasi ang laki din, ha? Ang laki din ng kinakain ng pera ng mga halimaw na yan. Hindi nyo pa alam kung dyan yung may resibo, dyan yung walang resibo talaga eh. Tayo as entrepreneur, ayaw natin ng korupsyon. Pero just because of agreeing to that, my God, nagiging accessory tayo ngayon sa corruption. So you want to stop that? Do the proper thing. No, hindi ako idealistic. Practical lang ako. Kasi para sa akin, it's a give and take. No? The good thing about our tax law naman, ang dami ring loopholes. Kaya dapat yung i-engage ninyong mga advisor ninyo, tax advisor ninyo, magaling, marunong. Actually, kami sa 1CFO, we created DocTax AI. And it's an AI tool that can answer all of your tax questions. So, type nyo lang sa browser nyo, doctax.ph. And then you can ask that AI. Nagtatagalog po yan. Kaya din niya magsulat ng mga protest letter, whatsoever, para matulungan kayo. Ngayon, later on, siguro, you can also find legit, vetted, talagang malulupit na tax experts doon na pwedeng mag-represent sa inyo sa BIR pag may mga LOA kayo. So, alam nyo, marami nagtatanong lalo na yung mga investors na gustong mag-invest sana sa amin sa 1CFO before, no? 1CFO kayo CFO, bakit nyo pinoproblema yung taxes? So, sa totoo lang naman kasi, ito real talk, lalo na yung mga SMEs dyan, kailan kayo lalapit sa isang accountant o kaya isang advisor kapag kailangan ko ng CFO? Hindi nga, marami nga dyan, di alam, ibig sabihin ng CFO Pero, kailan talaga kadalasang lumalapit sa mga consultants na? Pag may LOA na. Pag naka-receive na ng ganito sa BIR, kinakabahan na yan. Kaya for us in 1CFO, we cannot really solve the problem of finance of SMEs nang hindi namin tinutulungan unang-una doon sa pinakamalaking problema nila every year na halos binabudgetan na nila yan kahit hindi naman dapat. Ano yun? Tax assessments. So for me, hintayin mo pa ba na ma-assess ka? For me, yun lang. Simula ngayon, pagkatapos mong manood nitong maliit kong vlog na to, tingnan mo lahat ng mga financial transactions mo, mga benta mo, expenses mo, papasok, palabas na pera, suportado ba ng mga tamang documentation? May mga invoices ba? May mga resibo ba? Kompleto ba yung, nag-import ka, lahat ng import documents, ayos ba? May mga supporting contracts ba? Or any form of parang PO or whatsoever, kung ano man yung naging pinaka-source or pinaka-originating na document nung binayaran mo or na-receive mong pera. Importante yon. So, if you want to make it big, you also have to think big. You need to start professionalizing your business. Kung nahihirapan po kayo nun, PM nyo lang po ako dito sa 1CFO. Pag-usapan po natin yan. Marami po kaming mga professionals dito who can help you really grow your business the right way. Nang hindi ka naglalagay lagi sa BIR. Ay, nako. So again, this is Jay Olos, founder of 1CFO. Peace.